ipapakita ko sa inyo ito sa video ito. Back to basic po tayo dahil tayo sa ganito. Ipakita ko sa inyo itong makina ito ay isang Akto, Mazda Akto. Tapos na putol tong crankshaft ito. So kayong may marong mga makina dyan na katulad nito, ano pa klaseng makina? Lahat ng klaseng makina. Nasubukan nyo na bang naputulan kayo ng crankshaft na ganito? Ito ang kanyang ito. Tapos naputol siya. Ngayon, ang tanong, bakit naputol siya? Na ito naman ay wala naman siyang mabigat na dinadala dito sa kanyang unahan. Ang dinadala lang niya itong camshaft, alternator at saka water pump. Bakit siya naputol? Ito mga sasakyan sa katulad ko na mataas na experience at nadaanan ko na rin ito kung bakit naputol siya rito. Ito mayroong problema kasi kayo sa katulad ko na sobrang taas ng experience hindi naman tayo perfecto pero nadaanan na natin yun. Ipakita ko sa inyo kung bakit ito naputol, anong nangyari para hindi kayo mabiktima sa susunod sa mga sasakyan nyo. Dahil kapag masiraan tayo ng crankshaft, ganyan, masiraan tayo, kailangan nating palitan dahil hindi ito ma-welding, diba? Kailangan tayong bumili ng bago. Ang bago mas mura yung mga brand nyo, pero kapag bumili tayo ng mga surplus, mas mahal. Dito sa amin, aywan ko sa inyong lugar, ako nasa Pagadian City ako. Ngayon kadalasan ito kung bakit ito masisira, mapuputol dahil nito ito kasi dito to sa loob nakapasok to siya rin dito may half-moon key siya rin. Kapag nandiyan na siya tapos nakabolt siya rito, diba? Nakabolt siya rito. Kapag napumasok siya dito sa loob, tapos sakali magpalit sila ng oil seal, dahil may oil seal to ito sa harapan ng makina namin may oil seal. Kapag mag-leaking yung oil seal, kailangan nilang tanggalin ito. Tapos sobrang tigas ito tanggal. Ito naman ay may special puller to dahil may brake sa ilalim dito. Talagang kinakalawang na to rito. Parang hindi niya kakayanin sa pagbunot nito. So ang gagawin ng magtanggal ito medyo matigas na ito, ito tanggal, pero talagang matigas ito galing dito. Ang ginagawa nila kadalasan may ginamitan nila ng maso pag puller. Ang puller nakapasok sa ilalim, kailangan nila ng maso para mabunot. Ngayon kapag minamaso mo ito siya rito, kapag minamaso mo ito rito,
magbabayro ito kung sakali ito ang puller, ha. Sakali ito ang puller. Yan. Kapag minamasok po ito, magbabayro ito kahit yung ganyang journal dito ay mahigpit. Hindi naman pwedeng sobrang higpit tong journal. Kailangan may clearance siya dahil umikot naman ito. Magbabayro ito. Pag pinapukpok mo rito, ganyan, talagang mabantad to siya. Ganyan. Ito naman ay medyo makapal siya. Pero ang problema niya, itong butas. May butas siya eh. Itong butas naman niya, hindi na sa gitna dumaan. Ang butas niya ay patakilid. Pag ganun. Dito sa kanyang main bearing journal. Dito. Tagos yan. Dito sa kanyang connecting rod journal. Dito. Hindi siya sintro. Kita. Hindi siya sintro. Hindi dito dumaan. Nasa kilera. Kung minamaso natin ito, lalo na malaking maso dahil sobrang tigas talaga itong bunot. Ito, sobrang tigas talaga. Kailangan natin paluin ng gusto malakas. Yun, mag-crack siya. Pag-crack niya, hindi natin namalayan, nag-crack na siya. Pagtakbo na, ilang araw o buwan, bumigay na siya. Ito ang dahilan kung bakit na putol to. Pangalawang beses na to na-encounter ko noon pa sa mga arto na parehas lang din ang dahilan. Noon nakita ko kasi na binubunot nila yung ito, binubunot nila ito, ang puli na to, na minasor ito. Yun, ilang hindi yun abutan ng linggo, araw lang, siguro mga 3 araw, yun na naputol na kanyang concept. So napayo ko lang sa inyo, huwag niyong paluin naman dito, huwag niyo ring ipapalok sa mga mekaniko dahil kaming mga mekaniko hindi naman lahat nakakaalam nito eh. Kailangan mo na dumaan ng bago makaalam na ito pala ay hindi maganda na paluin siya. Ako naman dahil alam ko na mabibiak to dahil sanay na rin ako sa heavy equipment, talagang hindi ito kapatak sa akin. Hindi kami magamit na ang ginagamit namin. Mayroon kami talagang cooler. Kahit ano mga klaseng cooler o yung mga bearing cooler, basta mabunot lang siya na hindi na dapat paluin. Yan lang ang masasabi. Sana may may napag-aralan kayo sa video na to, dahil sayang kasi ito ang bili ko ay 6,500 pero sa online may 3,500 naman. Siguro kasama ang shipping fee aabot siya ng mga siguro 4 plus. Pero hindi ako sigurado sa brand yun, so ito na lang ang binili ko, surplus, dahil tested na to at standard pa naman. Ito ay 50,000 na kanyang bearing. Ito naka 50,000 na siya, so kailangan na talagang palitan. Pero hindi ito ang dahilan na dahil 50,000 siya nabiak to, naputol to. So salamat sa pagpapanood.